Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, this country doesn't work. We are so broken. Isinare niya ang post ni LB Faith tungkol sa grabing pagbaha sa Mindanao, specifically sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim for Mindanao, BRMM and Socsargen. Oh, ito, nagpakita ng picture. Sabi dito, atop na lang. Basahin ko muna. Atop na lang yun ang makita. Only the roofing can be seen. Pray for them. Pagkaluuya taon sa ilang nasinati karon. Baha na pod. Sakit kayo lang taon ilang kahimtang karon. Binisaya ito ay Tagalog ko mamaya. Sa ingon ani nga pangitabo importante ang kinabuhi kaysa sa butang. Lord, panilibdi imong katawhan. Naitao sa atop, unta na rescue na ni siya, Lord, kaluoy. Kawawa ang mga tao sa BARM at saka Socsargen. Grabing pagba dahil sa habagat. Yan o. Roofing na lang ang makikita o. Ako nung malit pa akong bata sa aming bayan sa Bangarlaw yun, yung bahay namin, tabi ng Amburayan River. Palagi kaming binabaha nung wala kaming flood control dike. Kaya naka-experience ako ng ganito. Nakakatakot. So, habagat lang ito Flooding na. So, pasalamat tayo kay Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil sabi niya mag-move on na lang daw tayo. Kalimutan na yung investigasyon sa flood control pa scam. Tayo sa mga comments. 6,800 ang nag-react. 5,000 ang umiiyak. 91 ang galit. 1,400 ang nag-like. Bakit sila nag-like? I don't know. Basa tayo sa mga comments. Ana Olivar, kalikasan na ang nagpapaalala tungkol sa flood control. Yes, tama no? July 27, yung sona ng Pangulo na ipagmamalalaki na naman niya yung accomplishment niya na mahiya naman kayo. Siya lang daw ang Pangulo na nakagawa ng ganon. Yung mga previous presidents wala daw ginawa sa korupsyon. Siya lang daw nagpa-imbestiga, siya lang daw nagpakulong. So ngayon, binabaha tayo ng ganito. Tapos, ayaw nang imbestigahan yung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. For 3 years, estimated 1.45 trillion pesos. Singit-singit lang. Napunta sa mga flood control projects. Dami nating inutang. Napunta rin sa flood control project. Yan ang tatak. Marcos administrasyon na ayaw imbestigahan o kung inimbestigahan na pakitang tao lang cover-up investigation ng Blue Ribbon Committee. Lacson noon, ngayon, Erwin Tulfo. Grabe. Jay Levy, sa sobrang broke, kahit nakikitang korap na okay na lang sa kanila basta may impeachment, minsan nakakatanga na talaga sila. Baliwala na yung kasi yung impeachment trial ni BP Sara, ang design is para makalimutan ang flood control scam. Kaya lang, tignan mo, kalikasan ang nagre-remind. Grabe. Jomar, mga buhaya, buhay pa kayo. Sinusunog ng kaluluwa nyo sa impyerno. Move on na gani. Sabi ni Eric Silvester. Michael D, the best we can do is to trust God. Batak pa more. Focus lang sa impeachment.
Hanggat hindi naayos at walang mananagot, mga tao pa rin ang kawawa. Iyawa ang admin. Okay ra kayog maglunok sa panimalay sa mga kawatang buhaya kay mga lutaw naman sila. Wala daw problema ang mga buhaya baha dahil nakakalangoy. Lumulutang daw dahil buhaya eh. Pwedeng sumisid, pwedeng Manilin, Arado, okay ra kayog maglunok sa panimalay. Ika nga ni Tulfo, move on na daw sa flood control. Ganyan sila kawalangya. Eric Sorbendalo, move on na. Ang kapait, ug pobre nakakaluoy, magantos. Impeach, Sara pa. Bukas, tuloy na naman ang hearing. Diyan na, nakatutok na ang taong bayan sa impeachment. Kaya lang, dahil nagbabaha ngayon, na malala. Kaya, huwag tayong padistract mga kaibigan. Mag-ingay tayo, mag-ingay. Salamat sa nag-post nito para malaman natin ang kalagayan, no? Yung mga kagamitan, wala na yan, basang-basa na o ano. Saang lugar kayo ito? Basta generally ang mga baha is Bangsamoro, Maguindanao, ayan. Sok Sargen, South Cotabato, Sarangani, General Santos, Region 12 and Barm. So again, pasalamat tayo kay Senator Erwin Tulfo, the best Blue Ribbon Chairman Committee, dahil naka-move on na tayo. Baliwala na yung mga babaha sa kanya dahil marami pa daw ibang problema, lalo na ang impeachment trial ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa barlay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot, og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gyud ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Yun yung natabang para sa ako
Oo. Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.